Salamat po at nawa kayo'y tumanggap doon sa inyong kahilingan. So tayo na po ay darako sa mensahe. Praise God. Purihin ang Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos, aming Ama, Ikaw ang may lalang at may likha ng lahat at lahat ng bagay na naroon sa iyong nilikha, Ikaw ang may-ari. At sa sandaling ito, aming itinatalaga sa iyo ang iyong mga salita na aming pagsasaluhan, sapagkat ito ay tinapay at pagkain ng buhay, at sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, ito ay magiging isang mahusay na pagpapalusog at pagpapalakas sa bawat isa. Kaya't maluwalhati at maparangalan ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Simple lamang po ang titulo ng mensahe, Our Dream of Heaven. Our Dream of Heaven. Ang ating pangarap ng langit. Kayo po ba ay nag-iisip tungkol sa langit? May isang kwento na may isang bata na nag-aaral ngunit kulang siya ng salapi para sa pag-aaral, at lumapit siya sa isang matandang mayaman at siya ay nakiusap na pautangin siya para siya ay makapag-aral. At ang tanong ng matandang mayaman, saan mo gagamitin ang pera? At ang sabi niya, sa akin pong pag-aaral. At ang tanong ng matanda na pangalawang tanong, pagkatapos mong mag-aral, ano ang iyong gagawin? At ang sabi niya ay kumita po ng pera. At pagkatapos nung pangalawang tanong, ano naman ang isusunod mo pag kumikita ka na ng pera? Magpamilya po. At pagkatapos, ano ang gagawin mo pagkatapos mong makapagpamilya? Ang sabi niya, matapos po na aking maitaguyod ang aming mga anak, handa na po akong mamatay. At doon nagtapos yung kwentuhan. Marami po ang taong walang pangarap sa langit. Dapat ang tinanong ng matanda kung alam niyang may langit, napayuhan sana niya yung binatilyo. At kung alam din ng binatilyo na hindi hahanggan lupa ang buhay, sana'y nakapagsabi siya, ang susunod ko pong huling gagawin ay pumaroon sa langit. Kaya po maraming tao ang hilo at sira ang buhay dahil wala silang pangarap sa langit. Personal kong tatanungin kayo, alam nyo bang may langit? Pangarap nyo ba na mapa sa langit? Dahil mismo ang Panginoon na nagturo, ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasa langit ka. Saan po nandun ang Ama? Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Kaya ang katotohanan, may langit. Ang katotohanan, may impyerno. Wala pong neutral place, wala pong gray area, dalawa lang po. At pipiliin mo kung saan ka. Langit sa kanan, impyerno sa kaliwa.
Ano ang pipiliin mo? At ito po'y personal na desisyon. Huwag kayong sasagot, langit o impyerno. Ako po, pinili ko ay langit. Ano kaya ang kalagayan sa langit? Ano po kaya ang naroroon sa langit? Kung atin pong papansinin, yung pusakal na kriminal, di po ba may dalawang nasa tagiliran ng Panginoon sa kanan at kaliwa doon sa krus sa Kalbaryo? Ang nasa kanan ay nagsisi at nasa kaliwa ay hindi nagsisi. Ang sabi nung nasa kanan, ang pagsisisi po ay, ang ibig sabihin ay pagbabago ng isipan. So, repentance is, sa Grego po, sa Greek language, ang root meaning po nito ay metanoia, na ang ibig sabihin sa English ay a change of mind. Kaya sa bawat pagsisiwalat po ng salita ng Diyos, kailangang may magbago sa inyo. At laging tatandaan po natin, kailangang tayo po hindi lamang maunlad, kundi kailangang maging mahusay sa kaunlaran. Kadalasan po tayo ay napipigilan, na gawin ang dapat nating gawin dahil ating naiisip pag minsan, ay lahat nga ganito ang ginagawa. Meron pong kasabihan, if anything is worth doing, do that something in an excellent way. If anything is worth doing, do it excellently. Magsanay ka po na gawin mo ng mahusay yung dating iyong binabaliwala. Excel in anything. Amen? At ito pong taong itong magkakaroon ng hangarin na maging mahusay ang pamumuhay sa araw-araw ay yun pong may pangarap. Isang araw siya titira sa langit. Kaya nga ang sabi ng Diyos kay Isaias, sabihin mo sa aking bayang hinirang, kung gaano ko sila iniibig. Huwag mong titigilang sila idalangin sapagkat napakaganda ng pangarap ko sa kanila. Iparinig mo sa kanila at ipaalala sa kanila ang aking mga pangako sa kanila na aking gagawin. Kaya napakahalaga po na sa sarili mo ay paalalahanan mo rin ang iyong sarili ng mga pangako ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng Biblia. Sapagkat hindi po tayo magtatapos na basta mamamatay. Hindi po tayo basta tatanda na tayo magkakasakit at mamamatay. Huwag mo po yang paniwalaan. Kailangang paniwalaan mo na dito sa lupa ay may langit at kailangang simulan mong mabuhay sa langit sa iyong sariling buhay at sa iyong sariling bahay. Gawin mo na ang bahay mo ay parang langit. May isang kwento akong naalaala. At nabagan siya ang isang bata. Maliit pa lang siya. At ang sabi ng pulis, bakit batang-bata ka pa ay naglalagalag ka? Bakit hindi ka umuwi? Saan ba ang inyong bahay? At ihahatid kita. Hindi na siya ikukulong. At ang sabi niya, sa impyerno po. At ang sabi ng pulis, pambihirang batang ito, talagang masama ang ugali. Saan ang inyong bahay? Sa impyerno po. Alam mo ba kung nasaan yung bahay mong impyerno? Alam ko po. Ihahatid kita. At inihatid yung bata. At sa pintuan pa lang ay nag-aaway yung tatay at nanay niya at ang sabi niya, halimaw ka! Sabi ng babae doon sa lalaki. At sabi naman ng lalaki, bruha ka! At nag-away sila at nagulat yung pulis at ang sabi ng lalaki, makaalis na nga sa impyernong bahay na ito. Ayun, kaya pala ang bahay niya ay impyerno. E nais ko pong ipaunawa na nasa ating mga magulang ang ikauunlad ng ating tahanan. Amen po ba? Hindi po sa hanap buhay. Huwag ninyong ipagkakamalian. Hindi hanap buhay ang makapagpapatibay ng sambahayan. Tanging ang Diyos lamang po. Ang napakahusay na lalaki na may-ari ng Apple Mac ay namatay kamakailan. At napakayaman po niya. Nasaan yung kanyang yaman?
Kaya nais ko pong ipaunawa sa bawat isa, kung wala kang pangarap na tumira sa langit, kawawa ka. Kung ang pagdalo mo sa pagsamba ay obligasyon, kawawa ka. Kailangan ginagawa mo, kaya ka narito dahil iniibig mo ang Panginoon. Yun po ang napakahalaga na personal mong iniibig ang Panginoon. Laging tandaan mo po, sa paraiso, hindi po doon ang buhay. Ito po ay sa langit. Kaya nais kong inyong maunawaan kung ano ang pangako ng Diyos tungkol sa langit. Sa John chapter 14, alam kong alam na alam po ninyo. At kailangan kayo'y magkaroon ng hangarin. Laging tandaan po natin ang langit ay sa hinaharap, pero pwedeng dalhin natin ang hinaharap sa kasalukuyan. So heaven is in the future, but the future we can bring into our present. Amen po ba? Kaya kailangan po na ating dalhin ang langit sa ating buhay, dalhin natin ang langit sa ating bahay, dalhin natin ang langit sa opisina, at dalhin natin ang langit sa ating gawain. Anything that is worth living is worth doing well. Everything that is worth doing is worth doing well. Kaya kung ikaw ay nag-uopisina at lagi kang late, simulan mo na hindi ka na nalilate at huwag kang mag-a-absent ng walang kadahi-dahilan. Love your work because somebody na hindi na mo nakikita ay nakikita ka. We receive what we are doing. Kung ano ang ating ginagawa, yun ang babalik sa atin. Ginagantimpalaan tayo sa husay ng ating paggawa. At lalo na pag nag-iisa tayo, minamatyagan tayo ng Diyos dahil siya ang nagbabantay para ikaw ay pagpalain. Pag naulinigan ko yung sinabi ng Panginoon, how much more your Father in heaven? Kung napagpapala mo ang iyong sariling mga anak, higit sa lahat, hindi natin kayang pantayan ang kabutihan ng Ama. Kaya kailangan pong tayo magsanay na mabuhay sa langit dito sa ibabaw ng lupa. At nais kong inyong makita yung mangyayari sa hinaharap. At ang sabi ng Panginoon sa John 14 verse 3 o verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. So, ang Panginoon ay nauna. Siya ang kauna-unahang binuhay na maguli at hindi na namatay kailanman. Si Lazarus ay namatay at binuhay, pero siya namatay uli at bubuhayin sa takdang panahon. Pero tanging ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang namatay minsan at muling nabuhay at kailan may hindi na namatay na muli. Kaya napakahalaga pong paniwalaan natin ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga tinuturuan, kayo ay naghahanap ng palatandaan. Pero walang palatandaan ibibigay sa inyo kundi ang palatandaan ni Noah. Sapagkat nung panahon ni Noah, nagsisi ang buong Nineveh, around 600,000 people. Pati mga hayop ay nagsisi. At ang sabi ng Panginoon, sa panahon ni Solomon, dumayo ang reyna ng Timog, Queen of Sheba. Dala ang lahat ng kayamanan at umupo at nakinig sa karunungan ni Solomon. Pero sa harap ninyo ay naririto ang higit pa kay Solomon. Ano po ang ibig sabihin? Na sa bawat ipinangangaral ang salita ng Diyos, iyong parangalan na maririnig mo ang mga itinuro ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ituro ninyo ang lahat ng aking mga itinuro. Kaya kailangan sa bawat pulpito at sa bawat simbahan, kailangan itinuturo ang itinuro ng Panginoong Hesukristo. At nais kong inyong maunawaan, kapag tinanggap mo ang aral ng Panginoong Hesukristo, magkakaroon ng pagbabago sa puso mo at kalooban.
at magkakaroon ka ng pagtingin sa bawat nangyayari sa iyo. Ano man ang nangyayari sa inyo, it is about your reaction or response. At laging tatandaan mo, any adverse circumstances, any negative things na mangyari sa inyo, lagi ang gawin mo, gamitin mo ito for an opportunity to excel. Use every adversity, use every failure para makaangat ka at makabangon sa pamamagitan ng panibagong pananaw sa iyong buhay. Laging tatandaan mo, hindi nagtatapos ang buhay sa kabiguan. Kausap ko ang isang dating manggagawa natin at nung bago ako pumunta ng Korea, 3 days, Lunes noon, hating gabi na, at may nakita akong isang lalaki dahil malaking lalaki siya na naglalakad. At parang gusto ko nang pumasok dahil ako'y antok na, pero tiningnan ko ulit yung lalaki at ito yung dati nating manggagawa. At siya ay aking inakbayan at ang sabi ko, kumusta ka na? Ang tagal na panahon na. At ito po ang kanyang kwento. Ang sabi niya, pinaniwalaan ko po ang lahat ng iyong itinuro. Pero bakit ganon? Nasa last night ng revival tayo, sabi mo, may malaking mangyayaring pambihira sa inyo. At siya ay dumalo sa 7th gabi noon. That was 2006. At hindi na raw siya nakadalo dahil tinanggap niya na parang ako'y nilalait ang sinabi kong malaking pagpapala. 4 na sumpina unavailable. Napakatindi po. Ang sabi ko, malaking pagpapala ang inyong tatanggapin. At sabi ko, hindi ko alam yan. At ako po ay masamang-masama ang loob at galit sa iyo. Dahil may nagsabi po na ganito raw ang sinabi mo. Sabi ko, kailan may hindi ko sinabi dahil ako'y pastor. At alam mo kung paano kita minahal mula nung iyong kabataan. Alam mo yan. At ikinuwento ko ang sarili kong kasaysayan nung ako ay bata pa. At ang sabi ko, magbalik loob ka sa Diyos. Hindi kita matutulungan. Dahil ang pag-alis sa kabiguan ay sariling pasya. Ikaw kako ang magpapasya. Bayaan mo, pagbalik ko sa Korea, tayo mag-uusap na muli. Pero sa Korea, idinalangin ko na siya na baguhin ng Diyos ang kanyang puso. At siya ay handa nang magpakamatay. Pero hindi raw niya magawa. Naalaala niya yung mga aral. Ang sabi ko, hindi ka uunlad pagbabalik ka uli sa ating simbahan. Sa ibang simbahan ka muna umupo. At hindi siya kumibo, umiiyak siya, pareho kaming umiiyak. At kanina, siya ay pumunta sa bahay. Naka-heavy shade na salamin. Siguro para hindi ko makitang basa ang kanyang mata. At ang sabi niya, basahin mo po itong sulat ko. At binasa ko yung kanyang sulat, tumayo ang mga balahibo ko. Dahil natagpuan niya ang kanyang sarili. Tinugon ng Diyos yung aking panalangin. Nabuksan ng Diyos ang kanyang puso't isipan. At doon sa sulat, ang sabi niya, nakita ko po, sisi ako dito, sisi ako doon. Pati Diyos ay sinisi ko, pero tagpuan ko ang aking sarili. Na kaya pala ako'y bigo, na kaya pala ako ay ganito, dahil sa aking kamalian. Ako pala ang mali, at mali pala ang aking pananaw, sapagkat kahit 4 yung unavailable na nakakanyang demanda, sumpina, na absolto sila doon sa lahat ng yun. At bagamat iniwan siya ng kanyang mag-iina, ako'y naniniwala na sa pagbabalik niya, ang sabi niya, magsisimula po ako sa binyan muna, pero sa Sunday,
Pakisabi kay Eric na ako ay babalik. Amen. So Eric, babalik. Siya po ay maliit pang bata ay kasama na sa mga gawain. At hindi ko siya pwedeng pilitin sa pamamagitan ng salita ko. Kailangang direct na ang Diyos ang magbago sa kanyang puso. At nais ko pong inyong maunawaan na ang kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay ay sa pamamagitan ng inyong paglapit sa Diyos ng bukal sa inyong kalooban. Hindi ho pwedeng hikayatin ang ating mahal sa buhay sa pamamagitan ng ating salita. Wala pong kapangyarihan ang ating salita. Kaya nais kong inyong maunawaan na tayo narito para pagpalain ng Diyos. Ako ay nasindak. I was impacted by the word of the sermon last Sunday. Ang sabi ng pastor na Koreano, it is easy to get riches and wealth if you walk holy and blameless in the sight of God. Madaling kumuha ng kayamanan at madaling tumanggap ng mga salapi kung ikaw ay totohanang lalakad ng may kabanalan at katwiran sa harapan ng Diyos. At ako'y naniniwala na He deserved na sabihin niyang madaling kumuha ng kayamanan. Dahil ang kanyang simbahan ay merong 150 air-conditioned buses. At ito ay lumiligid sa Seoul para sakyan ng libre ng mga miyembro ng kanyang simbahan. At siya magtatayo ng simbahan na 25 hektarya ang parking lot dahil hindi sila bigyan ng permit para itayo yung kanilang simbahan dahil ang problema ay parking area. Kaya sila ay gagawa within 2 years na may 25 hektarya na parking area. Nais ko pong inyong maunawaan na malapit nang bumalik ang Panginoon. Hingin mo sa Diyos ang ibig mong gawin niya sa iyo. Kung kagalingan personal kang lumapit sa Diyos. Ipangako mo ang lahat ng pwede mong ipangako sa Diyos, makamtan mo lamang yung iyong kagalingan. Amen? Promise a lot. Pag minsan hindi mo magagawa yung iyong pinangako, pero at least meron kang paninindigan at panghahawakan. Bagamat sinabi ng Biblia na pag hindi mo natupad ang iyong naipangako, ikaw ay nagkakasala. Subalit, kapag hindi ka po nangako, hindi ka po hahakbang. Amen po ba? Ang isang taong nangako ay kikilos. O, purihin ang Panginoon. Kaya nga ating unawaing mabuti, kailangan ikaw ay makapanindigan at kailangan ikaw ay makapanghawak sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos lamang ang magdadala ng langit sa iyong puso. Our dream of heaven. Kailangang pangarap po natin ang langit. Ano po ba ang magiging kalagayan sa langit? So nakita po natin dito, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So pansinin po natin, kayo ba'y naniniwala na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako? At ano ang kanyang pangako dito? I am going to prepare a place for you. At ito po'y personal. Ako ay pupunta roon sa piling ng aking Ama upang ipaghanda kayo ng inyong tahanan doon sa piling ng aking Ama. At ito po'y personal niyang pangako. At ito po'y mapagkakatiwalaan, ito po ay pwede mong hawakan, ito po ay iyong pwedeng tayuan at manindigan ka sa pangako ng Panginoon na meron kang mansion sa langit. At nais ko pong inyong maunawaan na kailangang para iralin ninyo ang pananampalataya sa Diyos. Sa verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So ang nagugulumihanan, ang naaaburido, ang nangangamba,
ay ang mga taong hindi totohanang naniniwala sa Diyos. You believe in God, that is the Father. Believe also in me, your Lord. So our belief must be to the Father and to the Son. Sa 17:1 ng John, these words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Verse 2, and thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. So ano po ang gantimpala sa bawat isa sa inyo? Ano ang gantimpala ng Panginoon? Eternal life. So I have eternal life, you have eternal life, each one of you has eternal life. So kailan nagsisimula ang eternal life? Today. Nung sandaling ikay maborn again, nagsimula ang eternal life. Sapagkat ang pagiging born again ay pagsisimula ng iyong paniniwala kay Jesus. At ang sabi ng verse 3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So what is eternal life? Pag sinabing eternal, walang katapusan, walang hanggan, walang limitasyon, walang boundary. So it is boundless, it is limitless, it is forever. Yun po ang eternal. So ano ang ibig sabihin? 24 oras, wala kang gagawin kundi maniwala sa Ama at sa Anak. Gawin mo sa iyong buhay na lagi kang sumasampalataya sa Ama at sa Anak 24 oras araw-araw at gawin mo itong araw-araw. Magbabago ang iyong kasambahay kapag ikaw ay nakitang nagbago. Huwag mong hahangarin na magbago ang iyong mga kamag-anak kung hindi ka nababago sapagkat ang tutularan nila ay yung nakikita sa iyo. Amen po ba? Kaya nga unawain natin, eternal life is the gift. And eternal life is to be practical and to be lived simply. Because understanding without doing is nothing. When you hear the Word of God and believe the Word of God, ang nabago lang sa iyong isipan. But when you act on the Word of God, ang magbabago sa iyong buhay. Kaya kailangan ang ating naririnig ay ating isinasabuhay. Ating ginagawa ang salita ng Diyos upang maranasan natin ang kapangyarihan nito. Mangyayari ang lahat ng sinabi ng Diyos. Magaganap ang lahat ng pangako ng Diyos. Kaya tunawain natin, lahat ay may pagkakataong mapagpala. Pero ang magpapagpala lamang ay susunod. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but only those who practice, those who obey, those who do the will of my Father. The doers, not the listeners. The doers, not the hearers, are blessed. Yung mga gumagawa ng salita ng Diyos ang pinagpapala. Hallelujah! So ngayon, nakita po natin para matupad ang pangarap nating makatira sa langit na kung saan meron tayong bawat isa sa atin may mansion doon. Hindi po bahay, mansion. Hello? Kaya nga po kung ating unawain, si Pablo po ay napakatalinong lalaki. Pero nung maunawaan niya ang salita ng Diyos, siya po ay isang theologian. Napakahusay po niya pagdating sa Book of Torah. Pero hindi niya nakita ang Diyos doon sa batas. Hindi niya nakita ang Diyos doon sa kabisado niyang salita ng Diyos. Pero nung makita niya sa Acts 9 ang Panginoong Hesukristo, nagbago ang lahat sa kanyang buhay.
at kanyang inialay ng buong buo ang kanyang buhay sa Panginoon. Kailangan pong maialay mo ang buhay mo sa Panginoon ng buong buo. Amen po ba? At ito po ang titiyakin ko sa inyo. Matutupad ang matagal ng pangarap ng Diyos na ikaw ay mailagay niya sa masagana at pinagpalang katayuan sa buhay. Gusto niyo yung buhay na hindi ka nangungutang? Gusto mo yung buhay na hindi kayo nag-aaway dahil walang isasaing na bigas? Gusto niyo yung buhay na walang kakulangan? Magbulay ka, ang Panginoon ay aking pastol at hindi ako magkukulang. Kaya kung ikay nagkukulang, siguro hindi totoong pastol mo ang Panginoon. Ganyan po kasimple ang salita ng Diyos. Uulitin ko, huwag kang titingin sa hanap buhay. Huwag kang titingin sa ekonomiya. Hindi ekonomiya ang magpapaunlad sa iyo, kundi yung iyong pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Sasabihin mo, Pastor, hindi mo lang ako naunawaan. Hindi kita uunawain. Bakit kita uunawain? Ang ipagdidildilan ko sa iyo, didikdikin kita, isagawa mo ang salita ng Diyos. Ang Panginoon ang aking pastor, at di ako magkukulang. Kaya doon mo siyasatin ang iyong sarili, tutuhanan bang pastol mo ang Panginoon? Dahil ang pastol, ikaw ay dadalhin niya sa masaganang pastulan. Kaya ito po ay isang buhay ng pakikipag-usap sa Diyos araw-araw. At ito'y personalan po. Hindi ka matutulungan ng pastor. Bagamat maipanalangin ka ng iyong pastor, pero ikaw pa rin ang magpapasyang personal kung paano mo gagawin ang salita ng Diyos. So, sino po kaya ang mapaparoon sa langit? Sa iyong sarili, ikaw ba ay siguradong papunta ka ng langit? Tiyak ba ang kaligtasan mo? So, yun po'y katanungan na nais kong inyong itanong sa inyong sarili. Kung ikaw ba'y mamatay ngayon, ikaw ba'y papuntang langit? Are you assured of your salvation? Do you know without a doubt that you are saved? And that is foundational truths. Ibig sabihin, foundational truth, kung hindi ka sigurado sa pundasyon, kahit magtayo ka ng mabubuting gawa, kahit na ibigay mo pa lahat ng kayamanan mo, kung hindi ka tiyak sa iyong kaligtasan, baliwala yung lahat ng kabutihan. Kailangang magkaroon ka ng assurance of salvation. That in Jesus, He is the only Savior. Walang ibang daan ng kaligtasan kundi si Yesu Kristo. Period. Walang iba. Purihin ang Panginoon. Kapag pinaniwalaan mo na ang kaligtasan mo ay si Yesu Kristo, siya na ang bahala sa iyo. Kaya nga ang unang simula ng simbahan ay ang pagbaba ng banal na Espiritu. Kaya ang first level of faith, because we are living by faith, there are 5 levels at least. For you to grow in the nurture, to grow in the tutelage of the Holy Spirit. Para kayo'y maging maunlad sa patnubay at personal na pagtuturo ng banal na Espiritu, kailangang araw-araw ay puspos ka ng banal na Espiritu sapagkat hindi mo maunawaan ang bawat aral kung wala sa iyo ang Espiritu sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritual. Hallelujah! Kaya nga nais kong inyong maunawaan na ikaw ay mahal na mahal at grabe ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Todo-todo, hindi kalakalahati. Gusto ng Diyos na ilagay ka sa pinagpalang pangarap niya. Kaya nga unawain nating mabuti. Ang sabi po dito, sa Luke chapter 10, nais kong inyong makita ang mahalagang katotohanan. Sa Luke chapter 10, sa verse 20,
Notwithstanding in this, rejoice not, that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your name are written in heaven. Huwag ninyong ikagalak na ang mga demonyo ay sumusunod sa iyo sa aking pangalan. Huwag ninyong ikagalak ang mga himala. Ang inyong ikagala kaya kayo nakakaranas ng himala. Ang inyong ikagala kaya lumalayas ang demonyo pag kayo'y nagsalita. Ang inyong ikagalak dahil ang pangalan ninyo ay nakatala sa langit. Wow! Yun po ang mahalagang katotohanan na ang pangalan natin ay nakatala. Ikaw po kaya ay makaboboto kung hindi ka nakarehistro sa COMELEC? Hindi po. Alam niyo po ba na bago ang pagdating ng Antikristo, magkakaroon ng tatakan kung kayo ay maiiwan sa rapture? Pero huwag kayong maiiwan sa rapture. Amen? After rapture, magkakaroon ng tatakan at ang magtatataka ay ang mga anghel ng Diyos. Pero 144,000 yung panahong yun natatatakan ng mga anghel. After that, magkakaroon ng digmaan sa langit at itatakwil na si Satanas, ang serpiente, ang diablo. Yun po nasa Book of Revelation. Siya itatakwil na sa langit, kaya doon na magsisimula na si Jesucristo ay gamitin ang kanyang karapatan bilang hari. Yun po nasa Revelation chapter 7 to 11. So, hahawakan na, tatayuan na ng Panginoon ang kanyang pagiging hari. Pero wala na po ang mga mananampalataya sa panahong yun. Kaya nais kong ituro sa inyo na makasama kayo doon sa dadagitin. Ayoko pong may maiwan na kahit isa sa atin. Amen? Ibig ko po na lahat tayo ay nandun sa langit. Amen? Sino rito ang gustong maiwan? Minsan, nagtuturo ako at ang sabi ko, lahat ng ari-arian namin, gagawa ako ng kasulatan. Sino ang gusto rito na ipamamana ko ang lahat ng aking properties? Tumaas ang isang lalaki at ang sabi niya, ako po, pastor. Sige, pero meron tayong pagkakasunduan pag na-rapture na kami. At ang sabi niya, hindi pastor, kasama ako sa rapture. Kaya nais ko pong ipaunawa na siguraduhin mong kasama ka sa pagdagit. Ang pagdagit po, ang rapture day ay wala pong signs. Wala po itong palatandaan. Ang may palatandaan lang ay ang second coming. At kung walang palatandaan, sino ang madadagit? Tinanong ko ang isang bata na silang guide namin dun sa aming pagdalo dun sa gawain sa Korea last week. At siya ay isang kabataan, napakahusay ng kanyang command of English dahil 14 years siya na katira ay sa New Jersey. At ang sabi ko, ang husay ng English mo, kaiba ka sa mga Koreano. At siya'y gwapo at siya'y mukhang Hollywood actor, napakatangkad niya. At ang sabi namin, biniro namin, meron ka na bang girlfriend dahil ikaw ay iibigin ng maraming kabataan? Ang sabi niya, no. Dito po sa aming simbahan, hindi pwedeng magligawan. Watch out. Dito po sa aming simbahan, hindi pwedeng magligawan ang mga young people. Wow. Sabi ko, bakit naman? Dahil hindi po makakaiwas sa tukso ang kabataan. So, isinara niya yon at siya ay nakatuon na makapagtapos muna ng pag-aaral sapagkat ang sabi niya, yung para sa akin ibibigay ng Diyos sa takdang panahon. What a wonderful stand of the church. Kaya kung titingnan po natin sa simbahan, nagiging parang luneta, nag-holding hands, nagtititigan. Laging tatandaan po natin na maiiwasan ang pangangalunya physically, pero not in the mind. Kadalasan po ang kalaswaan nangyayari sa isipan. Kaya nga po, kung ating unawain, kailangan ang salita ng Diyos ay matibay na nasa ating puso at nasa ating isipan. At nang sa gayon tayo ay magpatuloy sa kalinisan. Dahil ang tinitingnan ng Diyos lagi ay ang malinis na puso at ang malinis na pag-iisip.
Amen po ba? Kaya hindi makaunlad ang maraming kabataan at maging ang matanda. Ang matanda ay, sabihin na natin, ano ang magagamit natin sa salita? Konsentidor. Hindi niya kayang ituwid ang kanyang anak. Dahil baka maglayas. Bayaan mong maglayas. Tinanong ang isa naming anak, ambush interview sa Luneta. Ito po ay isang prominenteng channel. At ang tanong sa kanya, kung ikaw ba ay pagalitan ng iyong tatay at ikay maglalayas, saan ka pupunta? Ang sabi niya ay sa tiya ko. Ay bakit sa tiya mo? Dahil doon walang ubos ang pagkain. So, kaya nga po, nais kong inyong maunawa ang mabuti. Kailangan ikay may pangarap na mapapuntang langit. Ang tao pong nangangarap na maging matagumpay sa kanyang buhay, siya po ay nagsisikap na disiplinahin niya ang kanyang sarili. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay nangangarap na tumira sa langit, ngayon pa lamang ay magpa-practice ka na. Ang mga awit natin, hindi basta umaawit sila, nagpa-practice bago sila isa lang sa pag-awit. Ganon din po ang pagpunta sa langit, dito pa lang sa lupa ay mag-practice na tayo sa langit. At yung mga pagsubok ay kasangkapan upang tayo matutong lumapit sa Diyos. Yung mga krisis ay gamit. Laging unawain mo po, sa isang bahay, sabi ng aklat na sulat kay Timoteo, sa isang bahay ay may iba't ibang sisidlan. May pangkaraniwang sisidlan at may espesyal na sisidlan. Ang pangkaraniwang sisidlan ay pang araw-araw na gamit. Ngunit ang espesyal ay kakaiba ang dakilang paggamit. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, kung ang iyong mga pagsubok ay patong-patong, ang ibig sabihin, you are a special vessel unto the Lord. Oh, hallelujah. Nais kong inyong maunawaan na ikaw ay papuntang langit, ngunit siguraduhin mo na ikaw ay sumasampalataya sa Ama at sa Anak. At ano po ang katibayan ng pagsampalataya sa Ama at sa Anak? Ang pagsampalataya po ay para makilala ang Ama at Anak, at ito ang buhay na walang hanggan. Ngayon natin pong tingnan sa Hebrews 11:3 ang pagsampalataya sa Ama. Hebrews 11:3. At ang sabi po dito, through faith, we understand that the world were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So ito po'y tumutukoy sa Ama. Sa verse 1 and 2 ng Hebrews 11, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Kaya nga ating unawaing mabuti na ang Panginoong Hesukristo ay dapat nating pagtiwalaan at ang Ama ay dapat nating pagtiwalaan. Ngayon natin pong silipin ang langit. Sino ang naroroon sa langit? Atin pong buksan sa Revelation chapter 7. At ating basahin mula sa panimula ng verse 9. Sa Revelation chapter 7, ito po ay pagsisiwalat ng mga naruroon sa langit. At atin pong basahin mula Revelation 7, mula sa verse 9. Tingnan po natin kung ano ang ating makikita sa verse 9. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Verse 10, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. So, ang paniniwalaan po ay ang Ama at ang Anak. And all the angels stood round about the throne,
and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces and worshiped God, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes, and whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. So ano po ang tanong? Sino ito? Ano ito? Na mga nakadamit ng puti. At sumagot ang anghel sa verse 14. And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. A glimpse of heaven. Desire to be in heaven, please. Iyo pong mithiin na ikaw ay mapasalangit. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay magmithi na ikaw ay mapapuntang langit. Sa Revelation 13:8, And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Yun pong may iwan sa Great Tribulation ay yung mga taong hindi nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang iyo po bang pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay? At yun pong inyong amin ay totoo. Kung hindi nakatala ang inyong pangalan sa aklat ng buhay, wala ka dito. Ang iyo pong pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Ngayon, wag nawang ito'y mabura. Hello? Mismong si Moses ay nagsabi, wag na po sila ang iyong parusahan, ako na lang po ang alisin mo ang pangalan sa aklat ng buhay. Since then, nandun na po ang aklat ng buhay. Amen? At ikaw at ako ay pinagkalooban na malaman natin na may aklat ng buhay doon sa langit. At ano po ba ang aklat ng buhay? Sa chapter 12 ng verse 8. Tingnan natin. Revelation 12:8. Nais kong inyong maunawaan ito, at nang sa gayon, ang sabi po dito, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. At kung titingnan po natin, ang tala ng aklat ng buhay, na sa panimula pa, ang aklat ng buhay ay naruroon na. At napakahalaga po na ating maunawaan na ikaw ay nakatala ang buhay. Sa verse 8, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong may pangalan, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, dito po makikita natin ang pangalan ng mga tao sa 13:8. Hindi pala sa 11:8. Sa 13:8 ng Revelation. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. If any man have an ear, let him hear. So, pansinin po natin, bago pa ang lahat ay nalikha, mga pangalan natin isinulat na doon sa aklat ng buhay. Kaya wag mong hayaan na mabura ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay. Amen? Kaya yung pagkatala ay naruroon na, kaya ipagpatuloy mo na manatili doon sa aklat ng buhay, sapagkat yung mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay ang pupunta sa langit. Hallelujah. So, hindi mo na mamalayan na may ginagawa palang pambihira sa iyo ang Diyos. Hindi po maaaring magkamali ang Diyos. Kaya ngayong sandaling ito, pairalin mo sa iyong buong pagkatao, sa iyong puso at iyong isipan.
Gusto ko ang langit. Gusto ko sa langit makapanirahan ng walang katapusang panahon. So, bow down your head and close your eyes and pray ardently. Do it as intimately as you could. Na gusto ko po ang langit. Gusto ko pong manirahan sa langit. Ayoko pong mapawalay sa iyo. Ibig ko ang langit. O Diyos, biyayaan mo ang bawat isa ng kapangyarihan ng iyong Espiritu upang ngayong umagang ito, makapagpasya sila na sa langit, sa piling mo, sila makapanirahan ng tuloy-tuloy at walang katapusan. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ikaw ay mahal ng Diyos at may nakatakdang gagawin ang Diyos sa iyo na napakalaki. Amen po ba? Kaya sa sandaling ito muling ating ikumpisal ng panibago ang ating pagiging anak ng Diyos. Sabihin mo, Jesus, tuloy-tuloy, ang aking buhay ay nasa iyong kamay. Tuloy-tuloy, ikaw ang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos. At ang aking buhay ay sasagana dahil ikaw ang